natutuwa, nakukontento at nasisiyahan sa buhay. Patuloy niyong gawin yan. Kayong mga nasisiyahan at nadaramdaman niyo ang pag-ibig ng Ama, patuloy niyong tupdin ang layunin niya. At patuloy niyang pakikita, buhay na buhay siya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Sa pagpapala at biyaya ng Ama na Espiritu, tunay na napapatotohanan niya, gaano man pala kataas ang lagnat ng tao, tubig lang ang gamot. Pwede na. At subukan nyo naman, kung sa gamot nga talaga, bakit kumisan, 1 linggo nang nilalagnat ang tao, 1 linggo nang umiinom para sa lagnat, ba't hindi pa gumagaling? Subalit, minsan naman, pakikita niya sa'yo, tubig lang, walang nagtatagal na lagnat. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, ang lagnat ay iba't iba ang pinagmumulan. May tonsillitis, pharyngitis, meningitis, epileptic, mga virus, infection sa dugo, infection sa ihi, maraming pinagmumulan. Infection sa baga, mayroong bronco, o sipon lamang, dili kaya naman sa bata, tutubuan ng ngipin, o kaya naman ay may infection sa dumi. Iba't iba ang pinagmumula ng lagnat. Subalit, ang Diyos na nakasusuri ng lahat, pagtiwalaan mong ganap, ano man ang pinagmumula ng nilagnat ka, kapag naniwala ka, mararamdaman mo ang pagkilos niya, maaaring gumaling ka, wala ka mang salapi, para mangutang ka pa, lubog ka na sa utang, maniwala ka muna sa Diyos mo, magtiwala ka, nang hindi na padagdag ng padagdag ang utang mo, dahil lamang sa gamot, dahil lamang sa pagpapagamot. Kung minsan nalulubog ang kabuhayan ng tao, dahil sa mga pagpapagaling na hinahanap, wala namang nakakamtan. Kaya magpasalamat kayo, magpuri kayo sa Ama. Kung sa simpleng paraan, sa simpleng kaparaanan, ibinigay niya at itinuro ang kagalingan sa inyo. Sapagkat yan ang patotoo, iba't iba ang gagawin ng Ama at nagagawa niya. Kapag kinilala siya, mapapakilala niya at mapapakita ang mga hiwaga at himala niya. Pagpalain kayo, may natutunan bang muli kayo? Yan ang tip ng Espiritu Santo, hindi tip ng tao. Minsan, may mga patalastas. Ito ang tip ni Aling Kunching. Halimbawa, si Aling Kunching. Ito eka ang tip para gumanda. Lagyan mo eka ng ganyan, ganon eka, ganon. Ganyan, ganyan. Ginamit naman ni Juana. Nako, lalong sumama mukha niya. Ba't eka, sabi mo, ito yung pampaganda, ba't lalong nagbukol-bukol eka ang mukha ko at lumaki ang mga tagyawat ko? May nagtip na naman, si Petra. Eto eka ang tip para kuminis ang balat at pumuti pa. Nasunog naman ang balat. Naku eka, sabi mo ito ang tip para kuminis at pumuti. May nagtip na naman. Eto eka ang tip para sumeksi ka. Naku, nagkasakit. Hindi na maya. Sabi mo eka, ito ang pamamaraan. May tip na naman. Eto eka ang tip para hindi na eka pumuputi ang iyong buhok. Ginamit. Nako, na-allergy, namaga ang mukha pati ulo. Mga mahal, isang halimbawa lamang yan. Puro tip ng tao. So, balit tandaan ninyo, kapag tip ng Diyos, Espiritu, makabubuti sa lahat ng tao. Buhay ba ang Diyos? Patotoo lamang ng Ama, maaring ang nakabuti sa kapwa mo, hindi maaring makabuti sa iyo kapag sa gamot ang pag-uusapan. Kaya may sumakit ang tiyan,
Naku, Eka, inimin mo, Eka, iyan. Ito la ininom ko nang sumakit ang tiyan ko. Hindi man nagpa-check up sa doktor. Nako, ininom niya, lalong lumala ang sakit niya. Ba't Eka, ako yan lang ininom ko. Kung malay mo ba naman, kung ang sakit ng tiyan mo naman, binigay sa yung para sa ulcer. Ang sakit ng tiyan niya, may abdo siya. Sakit sa abdo, bato sa bato, bato sa abdo. Paano gagaling? Magkatama ba yan? Kaya lumalala. Mga mahal, tatandaan ninyo, ang minsan ginagawa ng tao ay nakapagpapalala sa kanyang buhay na makapagpapasakit at nagpapasama. Sapagkat sa pagsunod, sa kagustuhan ng tao, sa kalooban ng tao, sa panawagan ng laman, sa panawagan ng sanlibutan, subalit hindi nakakabuti, nakakasama pa kayo sa dati. Sundin ninyo ang panukala at kalooban ng Ama. Kung kayo'y masama, magbabago, mapapabuti. Kung kayo'y nasipayo, magbabago, magagalak, matutuwa. Kung kayo'y nabigo, kayo'y babaguhin. Ang kabiguin, ang kabiguan, tagumpay ang kakamtan. Marami na ang sumubok sa Diyos, ngunit hindi nila nakilalang lubos. Subalit, ikaw na hindi nanunubok sa Diyos mo, huwag mo na siyang subukan. Kumilala ka lang, magtiwala ka lang, maniwala ka lang, tanggapin mo lamang siya, hindi mo man siya subukan. At ikaw ang sinusubukan kung gaano kakatapat at kaligaya mo sapagkat tinanggap mo siya, nakamtan mo siya. Tandaan mo, ang may bibigay ng sarili mo at may bibigay ng kapwa mo, higit na mabibigay ng Diyos na kinikilala mo at tinatanggap mong totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sa halip na kung ano-ano ang isipin, na makapagpapabagot, makapagpapaisip ng di tama, aba, isipin mo ng Diyos mo na magbibigay liwanag sa buhay mo. Isipin mo ng Diyos mo na magpapabago ng buhay mo. Isipin mo ng Diyos mo na magtatawid sa iyo sa lakbayan sa buhay dito sa mundo. Isipin mo ng Diyos mo na kailan may di nagpabaya, magpapabaya at magpapabaya kanino mang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Diyos? May naramdaman, Diyos ko po, Eka, may sakit na yata, Eka, sa bato. May naramdaman, Diyos ko, Eka, may sakit na yata ako sa cancer. May naramdaman na naman, Diyos ko po, Eka, may sakit yata ako sa buto. Puro na lang binyag ng binyag, binyag ng binyag. Lahat ng naramdaman niya, bininyagan niya. Lahat ng bininyagan niya, nasa kanya. Ano kaya ang gawin? Diyos ko, ano man ito? Alam kong wala ito. Alam ko po ikaw ang maghahari at mangunguna sa akin. Sapagkat ano man ito, kaya mong pawiin, alisin, tanggalin at gumaling. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung minsan ang tao hindi nagsusuri sa sinasabi, nagpapagamot, tatanong naman sa'yo, gagaling pa po ba ako? Ba't nagpapagamot ka pa? Magpapagamot. Ano po kaya, Eka, ito? Ba't kaya hindi na lang manahimik at maghintay ng sasabihin ng manggagamot niya? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, yan ang patotoo na hindi ka tapat sa iyong pananalig at pananampalataya. Yan ang totoo na may pag-alinlangan ka, na hindi ka paganap na tumatanggap. Subukan mong magpakatapat, magpakatotoo. Makikinig ka lang na makikinig, susunod ka lang na susunod, tatanggap ka lang ng tatanggap, maniniwala ka ng maniniwala, hanggang isang araw di mo alam, ikaw ay malaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. Kaya may banal na aral upang maging ganap sa pangunawa ang tao. Ngunit dahil hindi kayang unawain ng tao ang banal na aral, sapagkat ang tao ay makasalanan at anak sa pagkakasala, mula kay Eva at Adan, binigay ng Amang Espiritu Santo, binaba ng Amang Espiritu niya, hinayo sa lupa at tinanggap ng tumatanggap, kaya ang mga tumanggap, nagagalak, natutuwa. Halina mga mahal ko, makaunawa, lubos kayo. Sumainyong kapayapaan,
Pagarian kayo ng tuwiran, lubosang sa inyo'y kagalakan, upang kamtin ang sa inyo'y kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi makapag-uulat ng patotoo ang bawat ginagamit kung walang nagaganap sa kanila. Upang ito ang patotohanan at ipakita ng Ama ang katotohanan ng mga salita niya ay walang pagkabula. Subalit, ilan kaya ang naniniwala sa kanyang kapwa? Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aru, masarap yan. Manalig umangkin at tanggapin.
Yung iba hindi kinakain ito, no? Malagkit daw. Parang masarap ito, ah. Pahihinugin. Ba, sayang yun. Buhay po ba ang Diyos? Kakatuwa. Balikan niyo po sa diwa ninyo, kayong matatanda. Ang ayaw ngayon ng bata na prutas, tsesa. Noon po yan lang ang pinakamasarap sa matatanda, no? Sa mga tao, no? Tama po ba? Ito po ang binabahagi ng Espiritu, eh. Dati, tuwan-tuwa yung mga bata. Pag may tsesa. Ngayon, kalagkit. Ano? Vitamin E, sabi ng matatanda. Vitamin E. Ngayon, kakunti na lang may tsesang puno. Ano po? Dati, ang halaman, tsesa, kaimito. Naku, tuwang-tuwa ang mga bata. Tsesa, kaimito, balimbing. Ang mga mayayaman lang nakakatikim ng ubas na. At saka, mansanas. Ngayon, kahit yung namamalimos, kumakain na ng ubas. Buhay ba ang Diyos? Ano ang ibig sabihin? Mayroon bang kulang na nilikha ang Ama? Hindi ba parami ng parami ang mga nililikha niya? Hindi nagkukulang, dumadami ang nililikha niya. Buhay ba ang Diyos? Ano ang dumami? Sa prutas na lang. Dati, pag nakakabili ka ng kahel, may pera ka. Ngayon, kahit wala kang pera, may kahil ka. Buhay ba ang Diyos? Ano lamang ang dati? Dalandan. Dalanghita. Ngayon, wala na yung dalanghita sa tao. Ano na? Kahil, pongkan, kitkat. Tama ba ba? Ay, sosyal na. Pati bibig ng tao, sosyal. Kaya dapat ibalik yung dati na walang pagkasosyal. Suso. Yan. Ang suso, sinisip-sip, bulan lang eka, at may suso, kay sarap na. Ngayon, ihain mo sa bata yan, di na eka ako kakain. Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Dati pangat-pangat lang, pangat na isda, pangat na buro. Puro pangat, pangat. Ngayon, mayroon pa rin pangatlong init. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal! Tunay nga ang laki ng pagbabago ng mundo. Bakit kaya ang tunay na dapat magbago ay di nababago? Ano iyon? Ang maliwanag na tanggapin ng tao ang Diyos ng katotohanan upang anuman ang nais mo, hindi mo pasasakitan ng isip mo, hindi nahihirapan ang puso mo, bago mo kamtin ito, araw-gabi, galit ka. Araw-gabi, nagngingit-ngit ka. Araw-gabi, hirap na hirap ang isip mo, hirap na hirap ang loob mo, bago mo kamtan. Ano yun? Sa dating buhay, pag nag-araro, pag umuwi, inom lang kape, tulog na. Ngayon, Milo na iniinom, galit pa. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sadyang kay buti ng Ama, kata-kata ka ba na ngayon ay habang masarap ang kinakain mo, lalo namang dumadami sakit mo. Magnilay, magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano ngayon yung nutrition? May napala ba ang nutritionist? Ang pagka-nutritionist ng tao? Ba't ang dami ang sakit? Kaya upang maganap ang paghadlang sa karamdaman, sinong dapat nang kilalanin at unahin? Ang hahadlang at tututol sa karamdaman. Ang maghahadlang sa anumang karamdaman at dilubyo, salot ng buhay. Ang Ama, tunay, tapat, kumilos, kanino man. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tama, uminom kayo ng gamot.
Tama, magpagamot kayo. Subalit, lagi niyong tatandaan, kung di kaloob at di loloobin ng Ama, wala kayong kakamtan. Subalit kung siyang tatanggapin nyo, kikilalanin nyo, at matatanggap nyong buong buo sa puso nyo, siya lamang ang makapangyarihan, may magagawa, may gagawin siya, iba sa ginagawa ng tao sa lupa. Pagpalain kayo, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubosong kagalakan, kasiyahay, inyong kamtan. Tandaan ninyo, sa tuwina, may liwanag na sumisilay upang magsambit at magpaalala, anak, kung nadidimlan ka, panaligan mo akong liwanag mo. Anak, kung gayon ay bigo ka, bukas umasa ka. Anak, tandaan mo, wala sa buong panahon ang pangarap mo ay makakamtan. Ngunit pangarapin mong ako ay unahit tanggapin. Di mo man pangarapin, aking binibigay. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigid kayo sa tuwina ng pananalig at pananampalataya. Mabuksan ang inyong unawa at matanggap nyo ang ganap na kaunawaan ng Ama upang sa gayon, bawat araw